Guys, panoorin nga natin to. Nakakaloka sila, ano. Akala mo sila na yung Supreme Court. Although may decision nga talaga yung Supreme Court. Pero pwede pang maging academic yan. Pwede pang i-appeal yan eh. Kasi siguro may nagdesisyon lang ang Supreme Court doon sa arrest. Pero hindi naman sila nagdesisyon doon sa procedure. Panoorin natin na pinagpipilit lang talaga nila, ano. Kasi ng Rome Statute, itinatalaga nito yung mga pamamaraan at metodolohiya sa pag-aresto. Yung pong parte na yon, unang-unang sentence pa lang po nakalagay, a state party. Nag-a-apply lamang ang Article 59 sa isang state na miyembro pa ng ICC. Dahil hindi na po tayo miyembro ngayon ng ICC, yun pong mga nakalagay doon na pamamaraan sa pag-aresto, hindi po applicable sa Pilipinas. Kung babasahin niyo po ang desisyon ng Korte Suprema, at tatandaan niyo, basta ang desisyon ng Korte Suprema, yan po ay nagiging part of the law of the land. Nagdesisyon po ang Korte Suprema, basahin po natin maigi ha. Hence, withdrawal from the Rome Statute does not affect the liabilities of individuals charged before the International Criminal Court for acts committed up to this date. We are only talking about liabilities. Ibig sabihin, ginawa po ba yung murder o hindi? Ginawa po ba yung mga crime o hindi? Hindi po kasama dito sa desisyon na to. Naapektado pa po tayo ng mga technical procedures of arrest. Kasi po, naputol na po tayo sa ICC starting March 2019. Kaya lang may residual jurisdiction po as to liabilities na nag-commit ang Pilipinas by virtue of the Rome Statute. Na ang sinasabi naman, kung tumiwalag ang isang bansa dito sa Rome Statute na ito, mananatili pa rin ang kanilang pananagutan sa mga crime against humanity bago sila tumiwalag at mananatili rin ang kanilang obligasyon. Guys, tandaan nyo yan ha, yung salitang yan, that is the term liabilities, okay? Kasi ang pinagdesisyonan ng Supreme Court during that time is about liabilities. Ibig sabihin, meron pa tayong obligasyon na natitira sa ICC kasi nagtanggal lang naman tayo ng membership sa kanila noong March 17, 2019. Kaya lahat ng nangyaring mga krimen o kung anumang pagpatay mula doon sa araw na yon, pabalik, liable pa lahat yun. Pwede pa nilang dinggin yon dahil may jurisdiction pa sila doon. Tandaan nyo ha, March 17, 2019, pabalik, meron pa silang jurisdiction. Pero after ng March 17, 2019, after nyan, wala na silang jurisdiction. Ibig sabihin ko, alam mo yung maganap, mangyari, after ng araw na yan, wala silang jurisdiction. Tapos pakatatandaan nyo yung salitang liabilities. Okay? Although hindi ako attorney, pero marami akong attorney nakakausap. So, nakikinig ako sa kwentuhan nila. Itong dalawang ito, masyado na silang nagpapaka-define na yung sinasabi nila, yun na ang tama, which is typical quality of a pink person. Ganito yan. Oo. Ang dinesisyonan ng Supreme Court during that time, yung Pangilinan versus Cayetano, is the liabilities. Ibig sabihin, yung pananagutan ng Pilipinas. Pero hindi pa napagdidesisyonan yung doon sa procedure ng pag-aaresto o yung paraan kung paano aarestuhin yung kanilang sinasakdal. Ngayon, ang sabi ng babae dyan, yung Article 59, hindi na raw pwedeng i-apply dyan sa atin. Kasi sabi niya, hindi na raw tayo member state. Kasi ang sinasabi niya na yung Article 59, para lang daw yan sa mga member state. May problema dyan. Ganito ha. Ang sabi ng isang abogado, oo nga, hindi na tayo member ng ICC, hindi na tayo state member. Yun nga lang, ang sinabi din dyan, may residual pa tayo, di ba? Doon sa liabilities. Ibig sabihin, may pananagutan ng Pilipinas dahil miyembro pa tayo nung nangyari yung mga krimen. At the same time, sabi niya, di dapat din yung procedure during that time na miyembro pa tayo applies pa rin. Kasi member pa naman tayo nung naganap yung krimen. So, ibig sabihin, pasado pa rin daw sa atin yung Article 59. Kung ano yung dapat gawin, siyan dapat sundin. Kasi nga, may residual tayong obligasyon, pero yung obligasyon na yan, nakasalalay pa rin doon sa batas ng ICC. Kaya nga di ba? Yung liabilities, pwede nilang ipagpilitan kahit na hindi na tayo miyembro, pero yung mga procedures, hindi na nila ipagpipilitan kasi gusto nila dire-diretso na lang dakpin tapos walang proper procedure. Sabi naman ng isang abogadong matanda na babae, naku sabi niya ganon. Kung dito nga sa Pilipinas, may procedural, may due process na dapat maganap bago dakpin ang isang nasasakdal, sila, international ang standard ng ICC. So, ibig bang sabihin, pwede na lang basta damputin, tapos dalhin doon, okay na yon. Sabi niya, dapat pa rin daw masunod kung ano yung batas dito sa Pilipinas sa isang nasasakdal. Kahit na hindi na tayo sakop ng ICC. At mas more so pa daw kasi hindi na tayo sakop ng ICC. Dapat daw ang i-interpret na natin kung paano i-interpret yung pag-aaresto dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, sabi nga nung matanda doon kung yung nasasakdal na tao, may jurisdiction pa sila kasi membro pa naman tayo nung ginawa yung krimen, tapos yung rules,
wala na, hindi na applicable dun sa tao na yon. Dapat daw, pati yung rules, applicable pa. Kasi nung ginawa naman niya yung krimen, miyembro pa tayo. Kaya all the rules and all the jurisdiction na kinukuha ng ICC, dapat magkakasama pa rin daw yan. So, all ICC rules applies. Pero, kung pwede nga lang ba ako napupunta ng Supreme Court, paano ko na yan? Kumbaga, Sir, Ma'am, baka pwedeng linawin nyo na to para matapos na yung pag-aaway sa online. Kasi natural marami nang marunong. Ako nga nagmamarunong na rin, oh. Nakikichismis na lang, nagmamarunong pa. Pero hindi ako nagmamarunong. Nakikichika lang ako sa inyo. Chismis ko lang. Ayaw nyo ba ng chismis? So, in conclusion, Madam, Sir, kung sino man yung dalawang nasa video na yan, wala pa pong desisyon tungkol po doon sa tamang proseso ng pag-aaresto. Kayo naman, pinangungunahan nyo. Di ba? Pwede pang pag-usapan yan, pwede pang academic yan. Ang dinesisyonan lang naman po, yung liabilities. Kayo naman talaga, okay na yan, napag-desisyonan na rin yan doon sa ICC. May jurisdiction pa nga sila, kaya nga nandoon pa si PRRD. Kung wala silang jurisdiction, di pinauwi na dito si PRRD. Kayo talaga, huwag muna kayong mag-desisyon para sa sarili nyo. Pala desisyon yan. Kaya nga, Sir, Ma'am, di ba dapat makabayan kayo? Ano yan? Ang gusto nyo lang yung lote ng Pilipinas, pero ayaw nyo yung mga taong nasasakupan nito? Ganun ba yun? Sir, Ma'am, baka naman pagka kayo yung bawas, ilagay nyo yung sarili nyo sa tao. Gusto nyo ba na kapag kayo huhulihin o kaya kayo yung nasakdal, hindi na kayo gawa ng due process, ilipad na lang kayo doon basta-basta? Abogado po kayo, alam nyo yan. Baka nga pagkalimbawa, arestuhin kayo, kayo pang maghanap ng due process at ipagpilitan nyo pa yung sarili nyo na dapat may due process kayo. Wag naman po sana unfair. Antayin po natin yung fairness ng jurisdiction at saka yung fairness ng arrest. Kasi naman di ba? Peace!